Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboy Soul. So mayroon tayong i-share dito guys. So ano ba yung kadalasan dahilan bakit yung power window motor natin ay hindi gumagana? So isa-isahin natin to guys kung ano yung mga posibleng dahilan. So una guys ay itong battery ay titesting natin dito sa power window, pero na-testing natin hindi gumagana. So isang dahilan yan guys, minsan yung corrosion dyan sa connector, so loose contact minsan at hindi siya makapagbigay ng tamang voltahe. So i-check nyo yan, pwede kayong mag connection doon sa likod ng connector para matrace nyo. So yan yung nagiging dahilan minsan, loose connection at low amps or low voltage supply. So pangalawa guys ay itong tubig. Pagka napasukan ng tubig yan guys sa loob, kung nakikita ninyo may kalawang, pagka pumasok yan mababasa yung magnetic pole dyan, magkukos yan ng error or failure. At saka yung bearing na nasa dulo, pag dry yan guys, maganit pag-ikot ng armature. So tubig at saka lack of lubrication, yan yung mga dahilan na kadalasan na na-encounter natin. Tapos itong carbon brush, pagka pudpud na yung carbon brush guys, so isang dahilan din yan kung bakit naglo-lose contact, walang voltage na pumapasok sa armature dahil sa carbon brush, pudpud na. So kung makikita ninyo, yung commutator brush ay nangitim, so hindi na yan nagko-contact, kailangan linisin yan. Tapos pang-apat guys ay yung connection ng winding. Minsan kasi yung connection winding ay nangingitim at minsan naglo-lose contact na dahil puno na ng carbon. Yan yung isang dahilan. At minsan yung gear niya kulang sa lubrication. So kikita ninyo dry na dry yung loob. So dapat mo yan grasa para smooth yung pag-ikot, kasi kung walang grasa matigas ikutin yung gearbox sa loob, tigas. Tapos kikita ninyo pudpud na yung carbon brush. Tapos yung ibang dahilan din guys ay yung rail track, pagka tuyong-tuyo walang grasa, nagkukos din yan ng stack up dahil matigas akyat ng motor yung guide nya, yung ganyan. So kailangan na smooth, lagyan ng grasa, pati na rin yung kable nya. So yan yung mga kailangan i-check. So yung rail track nya kailangan na grasa, at saka yung kable nya kailangan rin may grasa para smooth siya pagka umakyat at saka bababa. So kailangan na lagyan ng lubrication. Tapos pati na rin yung gearbox nya. So kailangan may lubrication yung gearbox nya dahil matigas yan pagka dry na dry. So yan yung mga naging dahilan kung bakit nag-stack up yung mga power window. Saka yung iba rin minsan sa switch naglo-lose contact lang doon kaya hindi gumagana. Minsan naman doon sa cable wire nya, pagka kulang ng lubricants or grasa. So ang first step nyo gagawin talaga ay maintenance. So kailangan i-maintenance nyo to, lalo na kung yung unit ninyo ay nababasa na yung motor or malutong na yung power window rubber nya guide or weather strip guide nya. So yan yung nagiging dahilan ng corrosion at saka
itong kabasaan ng motor at saka mag-stack up. So yan guys, nilalasa para lumambot. Tapos paglagay ng grasa, paikot-ikutin yan, i-operate na gamit ang battery para umikot siya, pati na rin yung kable. So yan lang guys ang mapapayo ko sa inyo, kailangan na may maintenance. Siguro kung yung after 5 years, pwede na ninyong pa-maintenance yan ng grasa, yung rail track, lagyan yung ng grasa yung motor kung kaya naman lagyan, at yung mga connector, isprehan ng contact cleaner. So yan yung may papayo ko lang guys. So sana nakatulong to sa inyo. This is Autoboy Son. Maraming salamat. At don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, and don't skip guys my ads para sa panibagong video na gagawin natin. Abangan ninyo. At maraming salamat. God bless us. At mabuhay tayong mga technician. Ano, bebe? Bebe? Langis yan, langis yan. Langis yan. No. Make